Ang tawag na ito ay lumabas dahil kailangan niya ng band-aid at pagkatapos ay agad siyang inoperahan. Kaguluhan sa isang amusement park sa Florida nang may isang bisita na malubhang nasugatan sa isang ride. Isinasara namin ang lugar para matulungan kaming masigurado na walang gas o team member sa itaas. Unang beses nating nakita ang body camera footage ng mga first responders sa platform ng Stardust Racers Ride sa Epic Universe Orlando habang nililigtas ang isang binatang lalaki. Paulit-ulit nilang sinasabi na buksan ulit, pero wala namang naging aberya. Hindi ibig sabihin nun na walang mga issue sa kaligtasan. Sinusuri namin ang tugon sa emerhensya, investigasyon matapos ang pagkamatay ng binata at dahilan ng pagbatikos ng mga magulang sa park sa press conference. Karapatan ng lahat mag-enjoy sa parke at makauwi ng ligtas. Yun lang ang hinihiling namin. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Isang babae sa Florida ay dumaan sa isang kakilakilabot na karanasan noong nakaraang taon. Abang nasa roller coaster sa Universal Studios Epic Universe, katabi ng matagal ng nobya niyang si Kevin Rodriguez Zavala, napansin ni Haviles na may kakaibang nangyayari. Abang mabilis bumabagsak at lumiliko ang roller coaster, parang paulit-ulit na babangga ni Kevin ang kanyang ulo. Sumisirit ang dugo sa lahat ng bako. Sumisigaw si Haviles. Nang tuluyang huminto ang Stardust Racer, ang katawan ng 32 taong gulang ay lupaypay at baluktot. Nagmadaling tumulong ang mga empleyado ng Epic Universe, mga mediko at EMT ng Orange County. Hinila siya mula sa ride, inihiga sa lupa at binigyan ng CPR, pero huli na. Si Kevin ay namatay noong Setyembre 17, 2025. Simula noon, nagsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad sa parke at posibleng may kasong isinasaalang-alang para sa pamilya. Binago ng Epic Universe ang ilang patakaran para sa kanilang roller coaster. Tatalakayin natin ang mga aspeto ng insidenteng ito para ipakita kung paano tumugo ng mga investigador at narating ang konklusyon. At pag-uusapan natin kung ano ang naging konklusyon, pero kakaiba talaga ang mga kuha ng video. Ngayon, kailangan kong bigyan kayo ng mahalagang konteksto habang tinatalakay natin ito para maintindihan ninyo. Si Kevin ay pinanganak na may spinal cord atrophy at gumagamit ng wheelchair. Sabi ng pamilya niya, hindi naging hadlang ang kapansanan niya. Namuhay siyang aktibo at independyente. Nag-aral siya sa kolehiyo at naging video game designer. Sinabi ni Haviles na nakuha niya ang trabaho sa Epic Universe at dinala si Kevin sa parke bilang regalo sa kaarawan gamit ang 2 libreng tiket na bigay bilang bagong empleyado. Maayos naman ang lahat. Sinabi niya sa pulis na kadalasan, kasama niya buong pamilya ni Kevin sa amusement park. Pero ngayon, silang dalawa lang. Ngayon, ang Epic Universe ay kakabukas lang ilang buwan bago noong Mayo ng 2025. Ang Stardust Racer Trap ay mahigit 100 at 30 talampakan ng taas at aabot sa 6 napot. 2 milya bawat oras ang bilis. At pagdating ng Setyembre 17, pagdating ng mga deputy ng Orange County sa lugar, maraming paramedic ang nagtangkang buhayin si Kevin. Masaya ka na ba ngayon? Sa ikalawang round, nararamdaman ko ang ikalawang round. Doesn't CXA start? Naihanda ko na ang Lucas. Sige, magiging Swiss na lang ako. Hindi ako nag-aalala tungkol kay Lucas na yun. Magaling yung ginagawa mo sa unahan. Nailagay ko na ang kasunod sa susunod na post. Hindi lang siya ang suspect na kailangan. Maghahanda rin ako ng pagkain. Huli ay ang kanan mo. At iiba tayo sa kabilang padi. Uy, ang galing na mga ekspresyon niya. Sabi kita. Ayos na ang mga pad. Papalitan namin ang engine pad para makapagbigay ka pa ng mas maraming datos. Bumababa lahat ng paborito kong klase. Isasara na namin. Pwede mong kansilahin lahat ng Windows coaches. Bakit hindi naman natin kailangan ng dugo? Mabuhay ang paaralan. Mabuhay ang paaralan. Oy! 1 minuto at 45. Dadalahin kita para mag-push up. Minuto 45. Kailangan natin to. Di ko pa na-secure, bro. Jamie, secure ang IoT. Peter, kunin ang pre-charge. BBM, bilisan. BBM on the target. Uy, post-secondary check. Sige, pangalawang check. Kunin mo! Ito na yon. Palit! Si Abby ang sasakay! Palit! Wait, nasaan si Cozy Vine? I've also started as a ES spy. Ako mismo.
Kaya dugo mula sa parang isang pinuno. Parang may tinitingnan sa antikong bagay. Ay grabe, nako. Magagawa mong isara ang pinto ng kastilyo. Kaya, Mga pare, kumuha kayo ng idea mula sa Anya, di ba? May nakaupo ba sa ex na pader? Oh, wala pa rin silang ganung babae. Di ako sigurado sa ginawa nila. Baka inalis niya siya o dinala sa kamag-anak. Nasaan na yung babaeng katabi niya kanina? Sa tingin ko, bumaba na sila. Sige. ano? May kilala kami Na may kaugnayan sa kanya. sa loob ng ilang panahon. Oh. May isang babae na nakaupo sa tabi niya ayon sa kanila. Puno ng dugo yung bagay na yon. Oo. Inaalam ko pa rin yun. Mga 5 minuto na akong humihingi na may kapamilya niya ang lumapit. Habang dinadala si Kevin sa ospital gamit ang stretcher, sinimula ng mga pulis ang investigasyon at masinsinang sinuri ang upuan ng roller coaster na puno ng dugo. Sabay sa far camera. Nasa kotse ako. Sabi nila, oo, may head injury sa Stardust. Akala ko may nadulas sa tadapa. Hindi nila sinabi na para sa amin, parang industrial accident na yon. Tama. Oh, exact. Siguro hindi siya na-secure ng husto. Sinusubukan malaman kung ano ito. Bahagi ba ito ng otak o suka? Pwede ka na lumipad. Lahat? Kumuha ka ng ilang mga litrato. Kukuha siya ng ilang mga litrato. Gusto nilang pumuha ng litrato para sa ginagawa nila. Corporal protocol. Oo. Sasabihin ko sana, bigyan mo lang ako ng isang katlo ng ginagawa ko mula sa panig na ito ng bakod. Mas gusto ko rin dito nila gawin para sapat ang parte natin sa investigasyon. Kakausapin ka namin sandali para malaman ko paano nila gustong ayusin ito. Sandali. Di ko alam kung sinusubukan mo o di mo kaya ito gawin. Sa ngayon, mas pipiliin ko munang hawakan ito. Ayos lang sa'yo yun. Kaya nakita natin. Ayoko lang na may gumalaw dito. Malamang paborito yan dun sa taas. At bumalik tayo kay Javalis, nakaupo siya ng medyo malayo sa labasan ng ride. Sinusubukan lang niyang unawain ang lahat ng nangyayari. Kailangan ko ng pahayag tungkol sa nangyari. Kung maalala mo, kung kaya mo. When on the ride, nakita ko siyang sobrang mababa at walang suporta sa binte. Mga 3 beses nila yung tinulak, siguro 4. Sino nagtulak nito? Mga trabador sa ride ba? Sinubukan ko, nakita ko siya sa unang bagsak. Nakita ko siyang tumama ang ulo niya. Sinubukan ko siyang hawakan, hindi ko siya nahawakan. Isa pa. Tumama ang ulo niya. Kaya tumama siya. Kaya. Umakyat lang siya, tumama. Kaya pala maluwag ang upuan buong oras? Parang namamatay na siya. Sige, pero hindi naman pala, parang wala namang nagbago sa kanya. Wala siyang suporta sa kanyang binte. Kaya hindi siya makakapit para manatili lang sa pwesto niya. Sige. Yun lang ang tanda ko kasi nawala ang salamin ko sa kalagitnaan ng daan papunta doon. Di ko alam. Oo, alam ko laging nababangga niya ulo niya. Sinusubukan kong hawakan siya para hindi na niya mauntog ang ulo niya. Sige. Pero ginagawa niya. Sige, humiya ka lang ng malalim. Sige, malalim na paghinga. Sige. Alam ko na magulo ang sitwasyon. Okay? Ngayon, dinala rin si Javalis sa ospital para magpatingin. Pero ang kanyang nobyo ng halos 10 taon ay idineklarang patay. Kinabukasan ng pagkamatay ni Kevin, naglabas ng pahayag ang Universal Orlando at nakipagtulungan sa Orange County Sheriff's Office, kaugnay ng trahedya sa Epic Universe noong Miyerkules ng gabi. Nawalan ng malay ang bisita matapos sumakay sa Stardust Racers at dinala sa ospital kung saan siya kaluunang pumanaw. Lubos kaming nalulungkot at nakikiramay sa mga mahal sa buhay ng bisita. Lubos kaming nakatuon sa pakikipagtulungan sa nagpapatuloy na investigasyon na ito. Nakatanggap kami ng incident report mula sa Orange County Sheriff's Office na nagpapakita kung paano ginawa ng mga deputy ang investigasyon. Kaya napansin nila na may ilang mga babalang karatula sa pasukan ng ride at sa buong pila na nagsasaad. Mahalaga ito sa legal na konteksto dahil ipinapakita nito kung paano sinusubukan ng mga amusement park na protektahan ang kanilang sarili mula sa pananagutan. Dahil kung kulang ang kanilang mga babala, maaari silang managot.
Ayon dito, ang mga high-speed roller coaster ay may biglaan at matinding pagbilis, pag-akyat, pagtagilid, pag-ikot ng pabaliktad at pagbagsak. Ang paglabag sa mga patakaran ay maaaring magdulot ng matinding pinsala o pagpapaalis sa park. Ang mga bisitang gumagamit ng karaniwang wheelchair, motorized wheelchair, o electric convenience vehicle ay kailangan lumipat sa upuan ng sasakyan ng ride. At yan mismo ang ginawa ni Kevin. Lumipat siya mula sa kanyang wheelchair papunta sa ride. Sa katunayan, ito ang sinabi sa mga investigador ng isang empleyadong tumulong sa kanya. Ayon ito sa incident report. Tinanong ko kung ayos lang sa kanyang lumipat at sinabi niyang oo. Kaya isa sa mga kasamahan ko ang naghatid sa kanya habang tinulungan ko ang isa pang bisita. Sinabihan kami ng isa pang kasamahan ko na hirap siyang lumipat at kailangan niya ang transfer device na para sa mga bisitang di makalakad. Dinala namin ito sa kanya at madali siyang lumipat. Normal lang ang paglipat niya at natugunan ng lahat ng kailangan para sumakay. Madali rin siyang lumipat mula device sa sasakyan. Kumuha rin ng sinumpaang salaysay ang mga investigador mula sa empleyadong tumulong mag-secure ng LAP bar ni Kevin. Kevin, yung tao na nakasakay sa wheelchair nung araw na yon, tinutulungan mo ba siya sa LAP bar? Oo, ginawa ko. Siniguro kong LAP bar. Sige, at may naging problema ba doon? Ang tanging lumabas na itungkol sa mga loading procedure namin para sa LAP bar. May indicator sa gilid ng upuan na nagpapakita kung green ito. Kapag hindi green, makikita namin dahil may maliit na guhit papasok sa pula. Sa tulong ng transfer chair at mga lead, nakaupo siyang tuwid gaya ng gusto namin. Pero hindi pa rin umabot sa minimum para sa lap restraint. Kaunti na lang talaga. Kaya sa ganung sitwasyon, tatanungin namin siya, okay ka lang ba? Komportable ka ba kung idiin ko ng kaunti para masigurado akmasa yung lap bar? At sumagot siya ng oo. Pinindot ko na yung lap bar pababa gamit 2 kamay, gaya ng dati. Tapos chinek ko ulit yung indicator, umabot na sa minimum na dapat para payagan siyang sumakay. Kaya nung inilagay mo yung huling diin, nung tinanong mo siya, okay lang ba kung idiin ko ng kaunti? At sumagot siya ng oo. At naabot ito yung minimum na kailangan para mag-lock. Oo, nung ginawa mo yan, siya ba ay nagpakita ba siya ng kahit anong senyales ng hindi komportable? Hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales ng hindi komportable. Hindi siya umimik, hindi nagbago ang itsura ng mukha niya. Sige, at kailangan din naming muling yakin sa kanya para makasiguro tulad ng ginagawa namin sa kahit sino na gagawin namin yon na komportable sila. At malinaw niyang ipinakita na talagang komportable siya doon sa upuan na yon. Wala talaga siyang ipinakita ka namang senyales na hindi siya komportable. May sinabi ba ang girlfriend niya na nag-aalala siya tungkol sa kahit ano? Wala siyang sinabi kahit ano. Mukha rin siya na ayos lang. Oo. Naripaso ng pulis ang surveillance footage ng ride. At ito ang mga malagang obserbasyon. 8:54:20 ng gabi. Tinulungan ng staff ng ride ang namatay na makaupo. 8:50, 6:57 ng gabi. Umalis ang ride mula sa loading dock. 8:50, 6:57 ng gabi. Namataan ang ride sa launch point sa simula. At ang biktima ay mukhang maayos at nakikibahagi. 8:58, 28 ng gabi. Ang ride cart ay nakita nung huling break, pero malayo ang video kaya hindi makikita ang namatay. 8:58, 28 ng gabi. Bumalik na sa loading dock ang ride at hindi na tumutugon ang namatay. May isip mo tuloy kung anong silbi sana ng footage sa paglilitis, di ba? Huling in-interview ng mga investigador si Jovelis para maintindihan ang tunay na nangyari sa ride. Napansin ko na nung umupo siya, medyo mababae yun. Itinulak nila palabas ang bar. Anong ibig mong sabihin na medyo mababa yun? Parang yung teya niya andito lang, tapos parang yung bar andito lang din. Kaya tinulak nila pero hindi nila makuha lang tama. Tinulak ulit nila, hindi pa rin tama. Tapos tinulak pa nila ulit, siguro mga 3 beses. Parang, at sa tingin ko mga 3 o 4 na beses, hindi ko na matandaan. Nung nakuha na nila yung go signal, naging maayos na at kumila na kami sa unang bagsak. Doon niya parang tinaas ang sarili niya at saan niya nauntog ang ulo niya. Sumakay kami sa kotse at kami ay parang nasa unahan kung saan may maliit na bakal. Sa cart, syempre may metal na bar doon. Parang tinaas niya, hindi ko alam kung paano niya tinaas ang sarili niya. Nabangga niya ang ulo niya, parang yumuko siya tapos tinaas.
at nabangga ang ulo niya. Nakikita mo ba ito habang sumasakay tayo? Oo, nakita ko nung napansin ko. Sinubukan kong pulutin sila ng mabilis hanggat kaya ko at yakapin siya ng maigpit hanggat kaya ko at ng malakas hanggat kaya ko. Naalala ko na, napunit ko ang damit niya kasi sa pamalawang bagsak, 2 day lang nangyari. Hindi ko matandaan ko iyon na, pero sa tingin ko, sa ikatlong bagsak, nabangga niya ulit ulo niya. Di ko matandaan kung pang-4 na bagsak na yon. Alam ko, parang 3 bagsak yon, malamang, at nabangga ang ulo niya. At pagkatapos, syempre, sumisigaw na lang ako, sinusubukan siyang tulungan, sinusubukan siyang gisingin. Kausapin ako, tingnan kung gising o okay pa siya, ganito ito. Habang umaandar ang ride, tinitingnan mo kung nagkakamali siya. Oo, nawala ang salamin ko at niya. Pinapansin ko lang siya para sagutin niya ako. Sinusubukan ko rin siyang hawakan hanggang kaya ko. Ako, alam ko ang bawat litrato dahil yakap ko lang siya. Ayon sa News Anim sa Orlando, sinabi ng punong medical na tagasuri ng Orange Osceola na si Joshua Stephanie na batay sa autopsy, ang sanhi ng pagkamatay ay maramihang pinsalang dulot ng malalakas na pagtama at ito ay isang aksidente. Iniulat ng Tallahassee Democrat na ang Resort at Florida Department of Agriculture and Consumer Services ay nagsabing maayos ang ride systems, buo ang kagamitan at sinunod ng mga empleyado ng parke ang tamang pamamaraan. Ngayon, hinihingi ng pamilya ni Kevin ang malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari sa ride at kung may pagkakamaling pwedeng maiwasan. Ano ang ginawa nila? Kumuha sila ng kilalang abogado na si Ben Crump at nagbisisyo mag-hire ng sarili mga investigador para masuri ang Stardust Tracers. Pagkatapos ng 2 linggo mula nang mamatay si Kevin, muling binuksan ng parkeng roller coaster noong Oktubre 4. Labis itong ikinadismaya ng pamilya at ni Ben Crump na nagsalita sa press conference. Hayaan niyong simulan ko ang press conference na ito sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyong lahat. Pagkatapos ng trahedyang ito, bago pa kami nagkaroon ng unang press conference, ang presidente ng Universal Epic naglabas ng pahayag sa kanyang mga miyembro ng team pagkatapos ng trahedya. At sa malaking bahagi, sinabi niya na ang kaligtasan ng una at mananatiling una sa lahat ng ginagawa namin. Universal, ang mga salitang ito ay hungkad. Dahil sa muling pagbubukas ninyo ng Starduster Coaster ngayong weekend nang hindi binibigyan ng kahit anong sagot ang pamilya ni Kevin kung bakit siya napatay sa inyong roller coaster. Labis na nadismaya ang pamilya. Na binuksan nila ulit ang ride na ito habang sinusubukan pa naming ayusin ang mga inspeksyon. Para magnanakaw sa gabi nang biglang inanunsyo nung Biyernes ng hapon na bubuksan na ulit ang ride kinabukasan. Alam mo ba kung kailan nalaman ng pamilya na muling bubuksan ang ride? Nang malaman ninyong bubuksan na ulit ang ride, ibig kong sabihin, naramdaman nila na iyon ang sukdulang kawalang galang. Nagtiwala si Kevin sa Universal. Nagtiwala siya sa kanila na tutulungan siya sa ride. Nagtiwala siya sa proseso. Nagtiwala siya sa pagsasanay ng mga empleyado ng Universal para panatilihin siyang ligtas at mailayo sa kapahamakan. Nagtiwala si Kevin sa mga opisyal ng Universal. At ang tiwalang iyon ay nauwi sa sentensyang kamatayan. At ang mga miyembro ng pamilya ni Kevin, lantad ang kanilang sakit habang nagsasalita sila sa press conference tungkol sa pagkawala ni Kevin. Walang ginawang masama si Kevin. Sinuri niya ang mga babala bago sumakay sa roller coaster, gaya ng palagi niyang ginagawa tuwing sumasakay siya sa roller coaster. Nagtiwala siya sa Universal at sa mga empleyado nito na hindi siya papayagang sumakay kung delikado ito para sa kanya. Naniniwala siyang ligtas siya dahil ipinakita ng mga aksyon ng Universal na ligtas siya. Hindi na natin maibabalik si Kevin.
Pero pwede tayong magsalita para matiyak na wala nang ibang mamamatay sa ganitong paraan. Ang nanay ni Kevin, si Ana, ay nagbigay ng pahayag sa wikang Espanyol at pagkatapos ay may isang taong nagbasa nito sa Ingles. Ang pagsakay sa mga roller coaster ay isang bagay na pareho naming gustong gawin ng magkasama. Pareho naming naramdaman ang thrill at excitement na iyon. Dahil doon, pakiramdam naming buhay na buhay at malaya kami. Isa sa mga paborito kong litrato namin ay nung nasa roller coaster kami. Nakangiti kami pareho, nakataas ang mga kamay niya. Pero na yon, masakit na tingnan ang litratong yon dahil pinaalala nito sa akin kung paano siya namatay. Nang malaman namin binuksan muli ng Universal ang ride, sobrang nasaktan kami. Parang nawala na naman siya sa amin. Paano nila muling binuksan ang ride kahit wala pa kaming kasagutan kung ano talaga ang nangyari, kahit hindi pa natitingnan ng sarili naming mga eksperto? Hindi naman namin hinihiling na isara nila ito habang buhay. Hinihiling lang namin ang mga kasagutan at siguraduhin nilang ligtas ito dahil ayaw naming may ibang pamilya na makaranas ng pinagdadaanan namin ngayon. Patuloy akong balisa at hindi mapakali tuwing gabi. Iniisip ko kung bakit di nila pinapahalaga ng buhay ng anak ko. Kung sa mga anak nila ito nangyari, hindi ko akalaing bubuksan nila agad ang ride na ito. Mahal ko ang anak ko gaya ng pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Sino man ang gumagawa ng desisyon na unahin ang kita kaysa sa tao at kanilang kaligtasan, naway kaawaan ng Diyos ang iyong kaluluwa. Ibibigay ko mamaya ang legal kong opinyon. Pero gusto ko munang sabihin na nang muling magbukas ang ride, nagkaroon ito ng mga bagong panuntunan bilang bahagi ng safety at accessibility guidelines ng Universal Orlando Resort. May listahan ng rides na kailangan makalakad mag-isa ang bisitang may mobility devices. Ngayon, kasama ng Stardust Racers. Ang dahilan kung bakit sa tingin ko mahalaga yon ay dahil tuwing makikita mong may binabago ang isang kumpanya pagkatapos ng isang insidente, pwedeng magkaroon ng legal na argumento. Inaamin ba nila ang pagkakamali? Inaamin ba nila ang pananagutan? Inaamin ba nila na may pagkukulang? Ngayon, sa ilalim ng mga partikular na patakaran para sa ride, may tala na nagsasabing ang atraksyong ito ay may device na tutulong sa iyo sa paglipat papunta sa ride vehicle. Mangyaring lumapit sa isang attendant ng atraksyon para sa karagdagang impormasyon. Ang mga gumagamit ng mobility device ay dapat kayang maglakad mag-isa. Pero ayon sa incident report ng Orange County Sheriff's Office na inilabas noong Disyembre, ito ang konklusyon ng mga investigador. Batay sa kabuuan ng mga pangyayari, isinasalang-alang ang lahat ng kilalang ebidensya, kabilang ang mga sinumpaang salaysay, video surveillance, mga natuklasan ng District Siam Medical Examiner's Office, at ang standard operating procedures na ibinigay ng Epic Universe. Ang kasong ito ay itinuri na aksidenteng pagkamatay at isinara ng naayon. Ngayon, kailangan kong magpaliwanag ng isang legal na punto tungkol sa mga kaso laban sa mga amusement park. Kadalasan, napoprotektahan ng mga parke mula sa pananagutan dahil sa assumption of the risk. Makikita mo ito sa mga babala, ticket o pagbili. May waiver na nagsasabing, alam mo ang pinapasok mo, kusang loob sumasali, tanggap ang panganib at ginagawa mo pa rin. May tinatawag ding primary assumption of the risk. Naiintindihan mong may panganib at pinawawalang sala mo sila sa pananagutan at binibitawan ang karapatang magsampa ng kaso laban sa amusement park kung sakaling may mangyari. Meron ding secondary assumption of risk. Kaya minsan, hindi na po protektahan ang amusement parks mula sa pananagutan kung nagkaroon ng kapabayaan sa pagmamantay ng rides o may pagkakamali sa operasyon o may depekto sa disenyo. Mula, kulang sa babala. Mahirap para sa amusement park na sabihing isinukunang tao ang karapatang magsampa ng kaso. At pwede nilang patakbuhin ng roller coaster kahit pabaya sila. Pwede nilang magkaroon ng operator na naglalaro sa cellphone habang pinapatakbo ang ride. Hindi naman nila isinuko ang karapatan nila rito o tinanggap ang ganong panganib. Sumasakay sila roon na iniisip na maayos ang ride. Kaya interesante itong pag-isipan. Pero gusto kong linawin ang isang bagay. Sa presscon ng Oktubre, wala pang kasong isinampa ang Pamilya versus Universal Orlando. Pero ayon kay Ben Crump, kinokonsidera nila lahat ng legal option. Pero pagdating ng Disyembre, inanunsyo ng law firm na nagkaroon ng kasunduan. Ayon sa pahayag, ang pamilya ni Kevin Rodriguez Zavala at Universal ay nagkasundo na sa maayos na paraan tungkol sa isung ito. Ang mga detalye ng kasunduan ay kumpidensyal. Nagpapasalamat ang pamilya sa suporta at humihiling ng privacy ngayon.
Kumpidensyal ito. Hindi natin alam ang eksaktong mga detalye ng kasunduan, pero isang bagay na dapat pag-isipan ay na kung ang isang amusement park ay nakipag-areglo dito, hindi ibig sabihin na sila ay may kasalanan agad-agad. Maaring ayaw lang nila ang abala, gastos at panganib ng pagdinig sa korte. Isa pa, sa mga kaso may tinatawag na discovery. Gusto ba nilang mailantad lahat ng kanilang internal na ulat at komunikasyon? Maaring oo, maaring hindi. At sa huli, malinaw na ito ay isang trahedya. At marahil ang pagpasok sa isang kasunduan, marahil pagbibigay ng pinansyal na kompensasyon sa pamilya sa kahit papaano, ay maaaring makatulong sa isang paraan. Hindi na siya may ibabalik ni Numan, pero marahil makakatulong yon sa isang paraan. At ito ay isang paraan para maresolba ang sitwasyong ito kung saan maaring makapag-move on ng pamilya at matulungan sila. Muli, nakakatakot ang sitwasyong ito para sa pamilya. Nawalan sila ng kapatid at anak, pati girlfriend na nawalan ng boyfriend. Namatay siyang ginagawa ang gusto niya habang nakasakay sa roller coaster. At ang aming puso, panalangin, at mga dasal ay para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, napakahirap sabihin sa totoo lang. Yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Tulad dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng podcast. Pwede rin kami mapanood sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at sa News Nation show na Jesse Rubber Live, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern, hanggang sa muli mga kaibigan.